simulan ng ating kwento, ay gusto ko munang batiin ng magandang araw ang ating narrator na si Lucas at sa kanyang pamilya. Ang kwentong ito ay nangyari sa akin taong 1980 doon sa lamay ng lolo ko sa lugar namin sa Leyte. Tawagin niyo lang ako sa pangalang Simon. Kay Mary Anyos, may asawa at anak na. 15 anos pa lang ako noon nang mangyari ang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Hindi po bago sa atin ang mga sabi-sabi na kapag may namatay ay maraming pamahiin ang sinusunod. Pero paano naman kung may ibang nilalang pala ang makaharap mo mismo sa lamay ng iyong lolo? Ano kaya ang maaaring gawin? Isa ang lolo ko sa minamahal ng lahat dahil sa kabutihan nito. Dati kasi kapitan ng lolo ko noon sa bahay namin at marami siyang mga proyektong na ipatupad at nagawa. Pero dahil sa katandaan, ay binawian ng buhay si lolo. At dito ko na nga naranasan ang pangyayaring nakakatakot at nakakapangilabot. Nung mamatay si lolo ko, ay marami ang nalungkot, lalong-lalo na kami, dahil mahal na mahal namin si lolo. Si lolo pa naman ang paborito ko dahil palagi niya akong pinakwentuhan doon tungkol sa mga lamang lupa. Pati na yung tinatawag nilang aswang na balbal. Sa hindi ko naman nakakaalam ng balbal. Ang balbal nga pala ay isang uri ito ng aswang na kumakain ng mga kamamatay pala o yung mga pangkay na bago palang inilibing. Hindi ko talaga inakala at inaasahan noon na mararanasan ko ang makakita ng balbal at doon pa mismo sa lamay ng aking lolo. Ang bahay ng pala nila lolo ay malayo sa bahay at kadalasan ay puro mga puno lang ang mga nakapalibot sa bahay nila. Unang gabi ng lamay noon ni lolo ay maraming tao ang nakiramay. Pagkapatak pa lang ng alas 6 ng hapon ay nagsimula na sila magdasal. Maraming tao sa labas na naglalaro ng baraha, matyong, antak at iba pa. Ako naman noon ay kasama ko yung mga pinsan ko sa labas ng bahay nila lola. Kami yung tagahatid at tagabigay ng kape at pandesal o biskuit sa mga kapitbahay at kamag-anak namin na kiramay. Dumaan pa ang ilang oras at sumapit na ang alas 12 ng ating gabi. Kaunti na lang noon ang natira sa labas ng bahay pagkatapos sa loob naman sa may sala kung saan naroon ang kabayo ni lolo ay sinama na lang at ang dalawa kong tiya ang nandoon. Kita ko sa kanilang mga mukha ang kalungkutan